Amen. Praise the Lord. Let us all welcome our senior pastor, Pastor Manny Carlos. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Brother AJ, for leading us a prayer. Thank you, Brother Renz. Happy Mother's Day po. Sa mga mother lang. Amen. Tsaka po yung Happy Mother's Day dun sa mga tatay, pero tumayong mother. Amen. Pero hindi siya mother. Amen. Praise God po. Matundo ko pa po ata. Meron ba kayong katabing mother ngayon? Amen. Sige po, pakibati muli, no? And appreciate po ang ating mga mother. Happy Mother's Day po sa aking nanay na nasa San Diego, ma. Sa aking biyenan, Mami Cors. At of course, sa akin pong may bahay. Bagamat hindi ko siya nanay. Pero nanay siya ng aking mga anak. Praise the Lord. At bagamat special pong araw na ito para sa mga mother, ang sentro pa rin po ng ating pag-uusapan ay si Jesus pa rin. Amen? So medyo mabilis na po ako magsasalita ngayon dahil may part 2 po tayo. At para i-celebrate po ang ating Mother's Day. We've been tackling about why we need to stand firm in the faith. Pinag-uusapan po natin ngayon, bakit kailangan po natin tumayo sa pananampalataya. We need to understand that without faith, it is impossible to please God. Hebrews 11:6. And we are saved by grace through faith. Kaya nga po, it's very important na binabantayan po natin ang ating faith, sabi nga po ni Peter, which is far more important than gold. Mas precious po, mas mahalaga kesa sa kayamanan, kesa sa ginto. And that is why, ang pinakamagandang ipamana po sa ating mga anak ay hindi po pera. Bagamat kung may pera kayo o mga ari-arian, okay po yan, pero ang pinakamagandang ipamana sa ating mga anak at apo ay ang pananampalataya kay Kristo. Dahil kung meron po sila pananampalataya kay Kristo, kompleto na po sila. Hanggang sa buhay na walang hanggan. And just, last week, pinag-usapan po natin why we need to stand firm in the faith. It is because we need to fight against the enemy. And I hope na na-realize nyo po, since the time you accepted the Lord Jesus Christ, na involved na kayo sa spiritual warfare. Whether you like it or not, tinatanggap mo man o hindi, nasa spiritual warfare ka, kapatid. At hindi po taong kaaway mo kung meron man pong nambubuli sa'yo, nambubisit sa'yo ang buhay, hindi po siya ang kaaway mo, kundi yung spiritong nasa likod ng taong yon. Amen. Kahit na asawa mo pa ho yan. Hindi po yung asawa mo ang kaaway mo, kundi yung kabwisitan sa likod ng asawa mo. Amen. Kaya nga po, actually tinuro ko po ito, totoo po ito, na sa mga ibang nagpa-counsel po sa akin na may problema sa mga asawa, ang sinabi ko po sa kanila, every night, habang natutulog ang asawa, ipag-pray po sila. At i-rebuke yung kung anong demonyo ang nagko-control sa kanila. Pero sabi ko, huwag malakas. Kasi sabi niya, demonyo, lumayas ka. Ninong demonyo, no? Pero this is true po at yung iba nga po nagulat, sabi nga, totoo, Pastor, sabi ng mister ko, parang ayoko ng manigarilyo, parang ayoko ng, tawag po dito, uminom, kasi nga po, pinalayas po yung demonyo ng bisyo. This is very true, mas totoo po ang spiritual world sa material world po, sa physical world. In fact, bago po nagkaroon ng physical world, spirit world muna ho. Kaya nga po kailangan natin bantayan ang ating pananampalataya. Kaya bantayan po ang kaaway na talaga pong gusto po tayong ibagsak. And now, today, ang pag-uusapan po natin, why we need to stand firm in the faith, it is because we need to refute false teachings. Ang ibig sabihin po ng refute, hindi lang po ito basta i-rebuke, kundi i-refute is ipoprove mo yung statement or yung opinion, theory, or principle na mali or incorrect po, na hindi tama. Na using an evidence, true evidence or argument. Ito po ang ibig sabihin ng refute. Sa Tagalog, pabulaanan. So pag pinabulaanan mo, hindi mo lang hindi tatanggapin, kundi ang refute or pabulaanan ay ito po yung ine-explain mo bakit mali po yung katuruan, mali po yung idea, mali po yung opinion, mali po yung principle. At yan po yung in-explain po natin dapat from the Bible na mas mamaya ay mas bibigyan ko po
ng diin po yan. In 2 Timothy 4:3-5, sabi ho dito, "For a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome doctrine, sound and wholesome teaching. They will follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. They will reject the truth and chase after myths. But you should keep a clear mind in every situation. Don't be afraid of suffering for the Lord. Work at telling others the good news and fully carry out the ministry God has given you." Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day that you have given us, Lord. Salamat po, Panginoon. Binigyan niyo kami muli ng buhay at kalakasan. And we thank you, Lord, na ang bawat isa ngayon ay narito, maging yung mga first-timers. We believe, Lord, hindi po nagkataon lang to, aksidente. We believe, Lord, itinakda mo, itinaon mo, Lord, you have ordained this day, O God, na para po sila ikatagpuin mo, Panginoon. Let them, Lord, ang bawat isa po sa amin, open the eyes of our understanding, ang aming pangunawa upang makuha po namin ang mensahe mo sa amin na patuloy na magpapabago sa amin, patuloy na magpapatibay sa aming pananampalataya, Panginoon, and that we may be transformed by the renewing of our mind through your powerful word na maging kamukha po namin ang aming Panginoong Jesus. And Lord, as I declare your word, Father God, I declare healing, deliverance, salvation in Jesus' name be upon your people today. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po yung Ginoo. Sabi po ni Paul sa ating binasa, "A time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching." A time is coming. This was written almost 2,000 years ago. I think nasa 50 or 60 AD po ito. Now, sabi po niya, sa panahon nila, a time is coming. Palagay niyo sa panahon po natin, a time is coming now or it has now come. It has now come. Nandito na po. Na may mga tao pong they will no longer listen to sound or wholesome teaching. Ang sabi po ng Panginoon sa Matthew 24, na tinatanong po ng mga disciple, "Lord, para kailan ba ang last days? Kailan ba mangyayari mga yan?" Sabi ng Panginoon, "Beware na you are not deceived." In the last days, ang isa sa mga tawag ho dito, isa sa mga palatandaan that we are living in the last days, marami pong deception. Marami pong mga kalokohan po na hindi totoo na ituturo po sa atin. Ang sabi po doon, ang mga tao daw, they will follow their own desires, yung gusto lang nila, and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. May mga tao pong nagsisimba, ayaw po nilang nasesermonan. Gusto lang po nila kahit nagkakasala sila, kahit nasa fornication, nasa adultery po sila, gusto po nila yung saved sila sa grace, okay pa rin. Pero sa atin po dito, katulad ng sinabi ni Paul, yung mga taong yan, yung gusto lang nilang marinig sa tenga po nila ang kanilang gustong sundin. Pero hindi po. We need to hear the whole counsel of God. Hindi lamang po yung kabutihan ng Diyos. Dapat makita din po natin na sa mga hindi sumusunod, dapat malaman po natin na ang Diyos ay meron pong kabagsikan. Amen po ba? Kagabi na isabi ko po ito, na mabuti ang Diyos sa mga sumusunod at mabagsik ang Diyos sa mga hindi sumusunod. And nasa ano po yan? Nasa Romans. Sige, pakita po natin. Sabi diyan, "So you see that God is kind, that He can also be very strict." Very strict daw po ang Lord, or talaga pong mabagsik ang Lord. "He punishes those who stop following Him." No, ang ganda po ng interpretation, ang pagkaka-interpret po dito sa ERV. "But He is kind to you if you continue trusting in His kindness." Mabait ang Diyos kung nagpapatuloy ka sa Kanyang kabaitan, sa Kanyang biyaya, sa Kanyang grace. If you don't continue depending on Him, you will be cut off from the tree. Ano ibig sabihin dito ang magiging maka-cut off ka? Tatanggalin ka, puputulin ka, at bawat sangang hindi pinuputol, na hindi nagbubunga, saan po tinatapon?
sa dagat-dagatang apoy, sa impyerno. So dito pa lang po sa verse na yan, mapapatunayan mo hindi totoo yung once you are saved, you are always saved. In the Bible po kasi, meron pong you are saved, being saved, and you will be saved. Nung tinanggap mo ang Lord, you are saved. But habang nabubuhay ka, nasa process ka, na binabago kang ng Panginoon, no, you are being saved. No, you are being saved. Hindi ka na nahahatak ng mundo, hindi ka na nahatak ng masamang ugali mo, you are being saved, you are being sanctified. And then, kung magpapatuloy ka hanggang wakas, you will stand firm in your faith, you will endure until the end, you will be saved. Tatlo pong sinasabi sa Bible, hindi lang po yung save ka na, o kapag save ka na, save ka na. No, dito lang po, sabi ng salita ng Diyos, kung di tayo magpapatuloy sa Kanya, hindi tayo talagang ligtas. Puputulin po tayo. Ika-cut off tayo sa Kanya. Kung maliwanag po yun, can I hear an amen? Yes. Sabi po sa verse po, tuloy po natin yung 2 Timothy, they will reject the truth and chase after myths. Reject nila yung katotohanan. Marami pong ganyan ngayon na, ay hindi na ang Bible. Ang ano ngayon, kahit sino mahal ng Diyos. Okay na rin sa Diyos, lalaki sa lalaki, ikasal, mag-sex, babae sa babae, ikasal, mag-sex. In fact, pati po sa hayop, kinakasal na po sila ngayon. No, minsan napanood ko po yung kinasal po yung isang tao sa, I think sa Canada po, doon sa alaga niyang crocodile. O, totoo po ito. Tsaka po, no, you may kiss the bride. No, ano po, no, may diferensya po sa ulo yung nagpakasal. Pero mas may diferensya yung nangasal. At mas may diferensya po yung mga nag-witness pumunta ng kasal. Ganyan po ngayon ho. Tinatawag po nila sa huling araw, sabi po nila na ang masama ay ang sabi po ng Bible sa Revelation, ang masama ay magpapatuloy na magpapakasama. Ngunit ang pinabanal, pinatawad ng Diyos, ligtas ng Diyos, magpapatuloy na magiging banal. Lahat po ng pinabanal ng Diyos magsabing amen. Amen. Tayo po'y nagkakamali pa rin, pero naging banal lang po tayo, matuwid po tayo dahil sa dugo ng ating Panginoong Yesus. At dapat tayong magpatuloy, kahit nadadapa tayo, nagkakasala tayo, magpatuloy tayo kay Kristo. Hindi ka mawawala sa kaligtasan mo. Hindi ka mawawala sa salvation mo. Ay, no, alam niyo po, gusto kong mas ito, no? Ikayong tokalak, malagad na kayo mong akit. Ang ating kaligtasan is by grace, hindi po by works. Amen. So, wag mong hintayin na maging perfect ka para alam mo na save ka. Na hindi ka na nagkakasala. At kasi po, kung sa pagdating ng Panginoon, yung maliligtas lang ay yung walang kasalanan na hindi na nagkakasala, walang maliligtas. In fact, yung ilan po sa inyo, bago kayo dumating dito, nag-away kayong mag-asawa. Kapali na kang kalambat. Di pawas na ako kilikili. Yung nagda-drive sa inyo, pag pupunta ho dito, kinat ka, uminit ang ulo mo. Does it mean na nawala ang salvation mo? No. Hanggat nagpapatuloy ka kay Kristo. Nagkasala si Peter kay Kristo. Nagkasala si James and John. Lord, gusto mo tupukin namin ng apoy yung mga yan? Pero hindi sila nawala ang salvation. Bakit? Kahit nagkasala sila, hindi sila rineject ng Lord. Huwag na kayo, ayoko na sa inyo, mabating na kayo kay pangatsura ugali. Nagpatuloy silang sumunod sa Lord. Nagkakamali tayo, pero kapatid, hanggat nagpapatuloy ka sa Panginoon, hindi mawawala ang iyong salvation. Huwag mo lang piliin na mag-enjoy sa kasalanan. Katulad ng iba na nag-church ngayon, bato-bato sa langit, para magbawas daw yung kasalanan niya. Para pagtapos na nag-church, pwede rin naman siyang gumawa ng kasalanan. Lamaran ka. Mo antin dyan, yung pemunta mo kayo ng church sa ini. Nung tinanggap mo ang Lord, pinatawad ka na sa kasalanan. Lininis ka na. Amen. Hindi ka na dapat pailipin sa kasalanan. Now, gusto ko na po mag-start, no, dahil, meron tayong, baka magtampo yung mga mother na ubusin ko yung time. Sabi dito, we must stand firm in the faith to refute false teachings. Therefore, test every teaching against Scripture. How do we stand firm in the faith? By refuting false teaching. Paano? I-test po natin, no, yung mga katuruan
Ano ba yung test sa Tagalog? Ano? Suriin, yan. Suriin po natin mabuti yung mga naririnig po natin na mga katuruan. Marami pong katuruan ngayon na hindi po tama. Mali po sila. At dapat po suriin po natin yan sa final authority, which is the Word of God. Amen po ba? Just lately po, kasi po ako nanonood ako madalas ng news sa mga Christian news. Sa Amerika, hindi po ewan ko, ba't di po binabalita po ito sa mga main media, no? Na, yung mga government officials ng Amerika, lalo na po yung may mga alam po sa mga UFO, mga alien, ganun, sabi po nila, kinausap ang maraming pastor sa Amerika. Sabi nila, maganda sila dahil i-disclose daw po nila ang patungkol sa mga alien at sa mga UFO. Maganda daw sila kung paano nilang sasagutin yon sa kongregasyon nila. Na, o nga naman, no, wala naman nakalagay na alien tsaka uno dito. Sino paniniwalaan niyo po? Alam niyo po, ang alien po ay totoo siya pero hindi po yan galing sa ibang planeta. Walang ibang planeta pong nakalagay sa Bible. Kung may ibang planeta, may ibang lahi, may ibang Diyos doon. So hindi pa lang nag-iisa ang Diyos. Baka mas malakas yung Diyos nila. Ito po yung tinatawag nilang mga reptilian. Actually, ang mga ito ho ay hindi po talaga alien. Mga fallen angels po ito. Mga fallen angels, kasi iba po yung mga demonyo sa fallen angels. Sa mga demonyo, disembodied spirits, ito yung namatay sa flood, na mixed breed po sila ng tao tsaka ng sons of God o ng mga Nephilim o nagaling po sa mga fallen angels. No, hindi ko madidiscuss, pero ganito lang po kabilis ko pwedeng sabihin dito. Ang mga demonyo iba sa fallen angels. Ang mga angel, meron silang katawan. Katulad nung nagpunta po sila, ang Panginoon kasama yung dalawang angel, nagpunta kay Abraham, kumain po sila. Nagpunta kay Lot, gustong i-rape, may katawan. In fact, sa Hebrews, no, i-welcome po natin ang mga strangers kasi hindi mo alam na mga stranger na yan ay angel. Pwede ba natin pakita yung sa Hebrews? Last week kasi naipakita ko ito sa, naalala ko lang kasi hindi ko pa ikit din. Ayan po, do not forget to show hospitality to strangers, for by doing some people have shown hospitality to angels without knowing. Kung minsan merong hingi ng tulong sa'yo, magpapalimos, hindi mo pala alam, angel po yan. Alam niyo po, naalala ko yung isang commercial, no, sa Tagalog, patalastas. Kayong mga kabataan, alam niyo pa yung patalastas? No, yung pong kakain po ng isang biskwit na fita. Tapos yung matanda tumingin sa kanya gano'n. Dahil isa na lang, hinati niya. Yun, nung kinain na po, yung matanda, naging divine, po siya. Kung baga sa tinawag po siyang diwata. Ang sabi niya, dahil mabait ka, ano ang wish mo at ipagkakaloob ko? Sabi po niya, sports car yung red, nahulog po yung Ferrari, kalahati lang, kasi kalahati lang yung biskwit. So kapag tumulong kayo, buong puso na. No, baka ipadala sa iyo yung pinagpe-pray mong kotse, kalahati lang siya. Well, anyway, ito po yung ngayon, wala pong alien, yung gumawa po sa mga pyramid, yung mga building na, kung minsan po, abot po ng from 5 to 100 tons, may mga giants po na nagbuhat po dyan, at napakatalino po ng mga angel, na kahit yung po mga building na hindi mo, yung pong iba yung shape ng mga bato, pero parang pasen, at para makagawa lang po ng isang castle, no, hindi taong gumawa niya kasi wala nga. Ngayon lang po, ang equipment ngayon, wala po silang paggawa po ng katulad ng pyramid, yung Sphinx, ano pa po, iba't ibang mga no. Kung nagre-research po kayo, kasi po ako madalas mag-research yan, makikita nyo ho yan. Nung binasa ko po ang Book of Enoch, nakita ko po doon, ang angel po ang nagbigay ng katalinuhan sa tao para po sa mga metal works. Kasi po, imagine niyo po, hindi po madidiscover ng tao ang copper, ang metal, at iba't ibang metal po. Hindi madidiscover ng tao yan kasi kailangan mong makita yan sa lupa at i-segregate mo. Wala pong
unang tao, yung mga caveman noon, tapos yung gano'n, bakal, malawang gano'n. Ano sabihan, nanong gagawin mo ken? Mani po kung bakal man, kakayang magnet, o no may bating magnet. Naisip niyo ho ba yun na, paano na tayo natuto ng ganyan? Bakit may copper, may gold, merong nakita mo yung pulbos sa lupa. Ang nagbigay po ng katalinuhan dyan, no, according sa mga ibang books, na naisulat po noon pero hindi na nakanonize, kasabay po ng mga Bible books po ito, katulad ng pong ng mga Tobit or Beled the Dragon, at saka po yan nga po ang yung kay Enoch. Si Enoch binanggit po sa Bible na binasa po ni Jude, no? Binasa ni Peter si Enoch. Well, anyway, kaya ito po yun. Huwag kayong palinlang, wala pong alien. Tayo lang po. Alien ay amen. No? Wala pong alien. Kaya ako po ngayon, sinagot ko na sa inyo. Bakit po ganon? Kasi po, pinaghahanda po, dahil daw one day, nakahanda na daw ang mga alien na ito na marami silang i-abduct sa mundo. Kukunin. Alam niyo po ano ibig sabihin nun? Matagal ko na pong itinuro ito. Ngayon, totoong lumalabas na. Tinuro ko na po ito sa eschatology, that is the study of last days. Na yun po, they're pertaining to rapture. Para meron silang excuse kapag nag-rapture na. Pag nag-rapture, na wala po tayo dito, mga billion po tayong Kristiyano, anong sasabihin nila? Lalabas po kagad ang Antichrist, sabi po ng Thessalonians. Dahil wala na tayo. Kasi ang napipigil sa Antichrist na lumabas, magpakita, ay ang Holy Spirit. Kanino ang Holy Spirit? Nasa church. Sino ang church? Tayo na may pananampalataya kay Kristo na nagkakatipon. So kapag wala na ho tayo lalabas ang Antichrist, sasabihin niya, magkakaroon tayo ng one world government, new order para labanan ng mga alien na hindi na tayo ma-abduct ang ibang natira. Yun po yung sasabihin nilang kasinungalingan na walang rapture, na-abduct lang sila ng alien. Amen po ba? Naintindihan niyo ho ba ito? So ito po yung huling balita, ang pinaka-fresh na balita ko sa sa Amerika na may hawak po ng mga documentaries at saka po mga mga totoong alien daw po at saka mga aircraft po ng mga alien. Anyway, so much for that. Marami pong mga false teaching. 1 John 4:1. Ang sabi po dito, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits whether they are from God. What does it mean to test the spirits? Because many false prophets have gone out into the world. Pag sinabing false prophets, ito rin po yung false teachers. No, pareho lang yan. Propeta, nagtuturo, nagbibigay ng mensahe, teacher, ganyan din po. So, yung false, ang espiritu dito, ano bang espiritu meron ang taong ito? Bakit ganyan ang sinasabi? Ano bang espiritu meron? Kailangan po i-test po natin from where? Sa Word of God. If it does not agree with the Word of God, ibasura po natin. Amen. Ibasura po natin if it does not agree with the Word of God. Matthew 7:15-20. Beware of false prophets who come disguised as harmless sheep but are really vicious wolves. In Jesus' name. Maganda daw tayo, mag-ingat tayo sa mga bulaang propeta o mga bulaang mga tagapagturo kasi po para po silang maamong tupa, pero sa totoo, mga mababagsik po silang mga yung wolf po sa lobo. Amen po ba? Hindi po yan yung lumilipad, no? Tawag po dito, marami po sa atin, kung minsan, na-impress ang ibang tao dun sa mga nangangaral na para pong banal. Yung pong, kamusta na kayo? Kumain na ba kayo? No? Inaantok ba kayo? Peace be with you. No? Ayaw po nila sa mga katulad ni Pastor Manny na pag nanerbon, kung minsan hanggang buto. Yun nga po kasi, katulad ng sinabi ko sa kanya, yung ibang tao nakafocus lang dun sa kindness ng Diyos. Pero
hindi nila alam na mabagsik din ang Diyos. Si Kristo, madalas sinaano po, ay mabait si Kristo, pati nga mga bata lumalapit. Pero alam niyo ho ba, na madalas pong ipahiya ni Kristo ang mga Pariseo, Saduceo, and experts of the law? Nung pong nag-start pa lang siya sa ministry niya, nagalit po siya sa temple dun sa mga nagtitinda. Kahit po nung bago siya ipako sa krus, 2 beses po siyang nagwala sa temple. Bakit nyo dinumihan, binabastos ang bahay ng aking ama? Gumawa pa ho siya ng whip, pinaglalatigo pa ho. No? At hindi po nila inano ito. Dapat makita mo na mabagsik po ang Diyos sa mga taong pasaway. Amen. Pero tayo po hindi naman pasaway at lagi kang na kay Kristo, hindi ka naman dapat matakot sa kabagsikan ng Diyos. Dahil hindi niya ipaparanas ito. Ang pinakamabagsik ng Diyos, mararanasan po ng tao yan sa 7 years of great tribulation. Yung 7 seals, 7 trumpets, at 7 bowls. No, ibubuhos ng Lord yung lahat ng galit niya ho dyan. 21 po lahat yun. Lahat ng galit niya. Sa isang plague pa lamang ho na ibinuhos, dun sa una is 1/4 ang namatay. Sa pagdating po ng, I think, sa mga trumpet na hanggang sa bowls, sa mga 1/3 na po ang namamatay. Alam niyo po ang 1/4 po natin ngayon kung ilan? 2 billion. Sa isang plague, 2 billion ang mamamatay kung ngayon po mangyayari yan. Eh yung 1/3 po, mga ilan po yun? Halos 3 billion. 2.7 billion po siguro, mga ganun ho siya. Ganun po kabagsik ang Diyos. Pero pag nangyari po yun, huwag kayong mag-alala, wala na po tayo nun. Kung nagpapatuloy tayo, amen ho ba? Hindi yun lang Kristiyano ka lang ngayon, pero pag uwi mamaya at saka bukas, hindi na. Hindi ka ligtas kapatid kapag ganyan ka. Walang ligtas na ganyan. Ang totoo yung ligtas, anumang araw, anumang panahon, anuman ang sitwasyon, mananatili kang Kristiyano. Hindi ka nagbabago. Amen. Hindi nagbabago ang karakter mo. Kristiyano pa rin. So sabi po dyan, you can identify them by their fruit. Sa kanilang mga bunga, makikilala mo sila, itong mga bulaang propetang ito, sa kanilang mga bunga, by the way they act or by the way they live, kung paano sila nabubuhay. Ang tunay na Kristiyano, makikita mo siya sa kanyang pamumuhay. Kung siya nga ay tunay na Kristiyano. Sa mga bulaang propeta, makikita mo po yan, no, sa mga bunga din po nila. Alam niyo po yung mga nangangaral po sila, tapos nagsusugal, pagkatapos umiinom. Whether pari po, meron din pong pastor na ganyan. Yung iba, nang bababae pa. Nahuli nga po namin yung chaplain po namin nung high school kami sa Balibago eh. Bibong-bibo, naka-short. Tapos nagbubulong, di ba si father yan? Eh narinig kami, napaalis siya. Di ba si father yan? Yung chaplain natin yan sa, hindi ko nasasabihin na nung school. No. Taga-Tugega raw po ako eh. No. Anyway po, and then nasabi mo dyan, can you pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? A good tree produces good fruit. A bad tree produces bad fruit. A good tree can produce bad fruit and a bad tree can produce good fruit. Kung mabuti ka, mabuti ang iyong bunga. Pero kung di ka mabuti, hindi rin mabuti ang iyong bunga. Makikita po yan. So every tree that does not produce good fruit is chopped down and thrown into the fire. Katulad din po ito ng every branch that does not bear fruit will thrown into the fire. Kung ikaw sinasabi mo, Kristiyano ka, pero hindi ka nagbubunga ng mabuti, no, ikaw ay puputulin, no, itatapon sa apoy. Yes, just as you can identify a tree by its fruit. Makikilala mo yung halaman na talaga by its fruit. Kung yan po ay magandang klaseng halaman, magandang bunga. So you can identify people by their actions. Ito rin po ay applicable sa mga religious leaders. Alam mo po na nasa false religion po sila, false faith po sila, na kapag yung bunga po ng kanilang mga kongregasyon, ng mga member, ay hindi rin maganda. Kasi po, may mga, hindi ko na po babanggitin kasi maselan po ito, may mga religious leader po na kumalas sa dating relihiyon at nagtayo po ng bagong relihiyon. At lumago po ito. Pag sinabi ko pangalan, alam niyo sigurado.
Pero sasabihin ko lang po sa lugar, kung minsan sa apalit pag nag, ano daw, noon po lalo na, doon sa makakilala ko, pag nagtagpo daw po ang mga yan, nagbabarilan. Meron no bang ganyan? Meron kayo kakilalang yung pong masyadong loyal sa religion, makikipagpatayan? No? Katulad na lang po sa Muslim, alam po natin, sa Muslim, sa Quran po nila, kailangan yung kapwa mo na hindi nananampalataya kay Allah, tinatawag po nilang infidel, na hindi faithful kay Allah, patayin. Sa ating Bible, ang sabi ng Panginoon, kung meron kang kaaway, anong gawin mo sa kaaway mo? Patayin din? Hindi po. Love your enemy. Malalaman mo kung ano po yung tunay na pananampalataya sa mga ugali pa lang. Amen. Sana paglabas nyo po dito, matino po yung ugali nyo para alam po nilang matino ang Calvary Temple. Amen po ba? Kung hindi ka matino kapatid, sabihin mo na padaan ka lang sa Calvary Temple. No? Para hindi na po kami madamay sa kalokohan mo. No? Pero ngayon, meron ka chance na magbago habang pinapakinggan mo ang salita ng Diyos. Acts 17:11-12. And the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica and listened eagerly to Paul's message. Yung mga taga Berea po, mga Bereans po, pag nag-preach po si Paul, ay hindi po agad nila pinapaniwalaan. Sinesearch muna po nila, no? Kaya nga po, they listen eagerly. Nakikinig ng mabuti. Nakikinig ho ba kayo ng mabuti sa akin ngayon? Sabi po dyan, no, they search the scriptures day after day, araw-araw. Anong scripture lang po nila nun? Ang scripture nila, the law and the prophets, tinatawag pong Old Testament. No, ang sabi po dyan, to see if Paul and Silas were teaching the truth. Alam niyo po, pinipreach po ni Paul noon? The grace of God, that we are saved by grace, not by works. Pero nakita nila na totoo ang sinabi ni Paul. Because, for example, nakita siguro nila sa buhay ni Abraham. Si Abraham, nagkasala po, sinungaling po yan. Inano pa nga, ginawang parang ano po yung asawa niya, sabi mo, kapatid lang kita, parang hindi nila ako patayin dahil napakaganda mo, sabi po kay Sarah. Senior citizen, napakaganda. No? At, ang Diyos kinausap ang Pharaoh, si Abimelech. Kilala niyo po si Abimelech? No, Abimelech. Para di nyo lang siya makalimutan. Sabi ni Abimelech kay Abraham, asawa mo pala yan, muntik mo na akong mapahamak. Kinausap ako ng Diyos, sabi niya, na asawa mo pala yan. Sabi niya, eto sa totoo naman, ay kapatid ko yan sa tatay kanya, pero asawa ko rin siya. Noon po ganyan, pwede po yun eh. Pero ngayon hindi na ho, no? Well, anyway, mabiyaya ang Lord. Pinagpala si Abraham. That's grace. Ito pong pinakamagandang example si David. Si David po, tinawag na a man after God's own heart, pero nangalo niya kay Bathsheba. Tapos po, nung nabuntis si Bathsheba, pinapatay si Uriah. Sa batas po, under the law of God, under the law of Moses, kailangan po i-stone to death si David. Patayin si David sa pagbabato. Pero bakit hindi po namatay si David? Grace ng Lord. So ang mga Berea, pinag-aaralan po kung totoo yung grace ng Lord. And then they found out at lumalim po sila, lumago po sila, nag-mature po sila. Ang pong resulta, sabi diyan, as a result, many Jews believe. Kasi po, sa preaching po ni Paul, galit mga Hudyo kay Paul kasi dati po siyang Pariseo, iniwan po ang kanyang pananampalataya. Sinasabi niya ngayon si Kristo. Walang naniwala kay Paul. Pero ang mga Berea, na paniwala na si Kristo nga ang tunay na tagapagligtas. Wala nang iba. No, bakit? Lumalim sa pananampalataya, lumalim sa Word of God ang mga taga-Berea. Hindi nila agad tinanggap, tines muna nila yung espiritu na tinuturo ni Paul kung tama. Ano pa ho ang nangyari po ba? And did many of, as did many of the prominent Greek women and men. Pati po yung mayayaman, yung mga edukado na mga Griego, na-win po nila. Bakit po? Alam niyo po ako, kaya kailangan po rooted tayo sa Word of God. Kung minsan may mga taong intelektual na mahirap po yang i-win. Maraming tanong. Kasi nung panahon po namin, hindi po ganyan ka, yung pagtuturo. Basta't alam mo lang, save ka kay Kristo. Pero actually, nung pong
Bago-bagong pastor ako at first time kong magturo po sa Discovery Education, yung DEP. Tinanong ko po sa mga estudyante ko, sino sa inyo ang ligtas? So, nagtaasan lahat, ligtas sila. Paano nyo alam na ligtas kayo kako sa kanila? Alam nyo po, maraming sumagot, matagal na sa church. No? Yung iba po, wala na po dito, nasa langit na. Ang sabi po ganyan, Pastor, kasi po, gumagawa ko ng mabuti, ng tama. Ala na, mitwaging sabo. We are saved by grace. Wala po silang alam sa tamang doktrina. Akala nila para ma-save, tanggapin si Kristo, tapos kailangan ma-perfect mo ang buhay mo, hindi na makagawa ka ng mabuti, na hindi ka na nagkakasala para maligtas ka daw. Ala na, mitwaging sabo. Ano pa ho kasi noon, basta mahal ka lang Diyos. Wag ka nga maraming tanong. Mahal ka ni Jesus, tanggapin mo si... Hindi po pwedeng ganun. Marami pong mga tao nagtatanong yan. Tatanong sa iyo yan, saan ba galing ang dinosaur? Meron ba dinosaur sa Bible? Meron po, kaya lang wala akong time dito. Pero pwede ko lang sabihin sa inyo, basahin niyo yung Job 39:40. Meron pong 2 dinosaur na napakalaki doon na dinidescribe po ng Lord. Nagtatanong nga ng alien, kailangan maano po natin yan. Marami pong mga tanong ang mga tao, lalo na pong mga edukado. Mahirap pong i-win ang mga abogado, mga doktor, yung mga tao sa pinag-aralan. Kailangan po talaga pong alam mong i-explain ang gospel sa kanila. Alam mo, kahit lang basic lang, dapat alam mo kung anong ibig sabihin ng born again. Alam niyo ho bang i-explain kung ano ang born again? Yung iba, hindi pa ho, no? Mag-aral po kayo sa DEP. Pero explain ko na po ng mabilis ngayon kasi ang born again po, kasi po lahat ng tao na wala kay Kristo, patay. Nahiwalay po tayo, namatay ang ating espiritu noong panahon ni Adan at Eva. Kaya nga po pinalis po lang, namatay po yung espiritu. No? At ngayong tinanggap po natin ng Panginoon, we are born again. Another word for born again sa Bible, born of God, born in the Spirit. Nabuhay yung espiritu po natin muli. At ngayon, konektado na tayo sa Diyos. Amen. Yung dating hiwalay tayo sa Diyos, konektado na tayo sa Diyos, ipinanganak tayo ng Diyos sa Espiritu, kaya nga, born again. Naintindihan nyo na po ngayon. So yun yung po ang pinakasimple. No, mayroon pa mga ibang, low-bat na ka. Kaya charge 10% na ako mo. No, low-bat niya po, praise the Lord. Sabi ng ilan, low-bat ni mayari ni Pastor Manny, kikakatak. Remember this, bigay ko po itong quote dito. The Bible alone is the final authority for all Christian doctrines. The Bible alone. Wala na pong iba. Kasi ito lang at wala na. I remember nung pong bago-bago po akong mag-lead sa church pong ito, ako na po yung piniling maging leader ng mga pastors, elders. Marami po akong kasamang may mga experience na magaganda at matatalino sa mga manager ng ganito. Dati magaganyan. So marami po kami ganyan. Ako rin dating manager. So pag ano po kami, nung nasa trabaho ko ganito ang ginagawa namin. Yung ina-apply. Sabi ko, wala tayong i-apply mula sa labas paloob. Lahat ng gagawin natin magmula sa Bible dapat. May mga nagkasala po noon ng mga leaders. Dinisiplina po natin. Marami pong nagalit sa akin. No, ang sabi po ng iba, Pastor, ano yung grounds mo para disiplinahin sila? Wala tayong policy. Walang rules and regulations. Sino may sabing walang policy? Libu-libong taon meron ng policy. Ito, nandito. Yung disiplina, pinakita ko sa kanila kung anong disiplina sa mga ganitong tao. Yan, nasa Bible po lahat yan. Kung nagbabasa ka lang, makikita mo po yung sagot. Amen po ba? Makikita mo ang sagot. Kasi po, ang nagre-reveal po niyan, hindi po yung katalinuhan mo na babasahin mong Bible. Wala akong nakita. Ang nagre-reveal ang Holy Spirit. Kaya kung hindi pa tayo Kristiyano, patay pa yung Espiritu natin. Pag binabasa mong Bible, hindi mo talaga maintindihan. Pero ngayon, marami ka nang naintindihan. Kapag wala kang naintindihan, basahin mo lang, pag-pray mo sa Holy Spirit at one day, ma-explain din po yan sa'yo. Amen. Pero may mga bagay na hindi po natin pinipilit unawain. Deuteronomy 29:29, secret things
belong to God. May mga sekreto, mysterious things na hindi po sabi diyan, the secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us. Ano ang reveal sa atin? Reveal si Kristo, reveal ang Bible, ang Word of God. Ito ang ano natin. Pinag-aaralan mo na yung secret things, yung mga things revealed, hindi mo pa alam. No? Alam niyo po yung mga ganyan? Pupunta daw ng planet Mars, no? Pupunta ng moon, pupunta ng planet Mars, yung pinakailalim pa ng dagat ay hindi pa na-explore. Alam niyo bang more than 80% pa ng karagatan hindi pa na-explore? Tapos pupunta na ng Mars. Tapos yung picture pala sa Mars, galing lang sa Canada. Nag-research na ho ba kayo ng ano nyo? Nagtataka ho kayo. Ako nagtataka ako paano po silang nakakalipad ng libu-libong milya na paano niya binit-bit yung gasolina. Yung isang spaceship, pag kumain po yan ng tone-toneladang gas, makaraan lang may balik. Tinuturuan ko po kayong mag-isip na, makaraan lang may balik. Nangarga po sila ng gasolina sa space. No? Naghanap sila ng Petron doon. Naghanap sila ng Shell. So, wala. Paano ganong karaming gasolina ang kailangan mo para makapunta ng ganong kalayo? Anyway, so much for that po, no? Ang sinasabi ko lang dito, maraming deception. Because the God of this world, sino ang God of this world? Pwede pa ba natin pakita ang dito? Sino ang the God of this world? Hindi po ang Diyos. Ang sabi po dyan, the God of this age or the God of this world sa ibang salin has blinded the minds of unbelievers. Si Satan po ito. So that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ. Hindi nila makita yung totoong gospel na pinapakita po yung kalwalatian ni Kristo who is the image of God. So dapat alam po natin to. Kaya nga po marami pong fake news. Marami po, pati po sa pagkain po natin. Marami pong hindi totoong pagkain. Ang noodles, hindi totoong pagkain. Mga processed food po. Alam po ng gobyerno, nakakamatay, nakaka-cancer, nakakasakit sa bato. Pati po ako noon po, kaya ako nag-dialysis sa mga kinakain po lagi, cup noodles. Sino pang may paborito niyan? Lucky Me. O ito, Lucky Me, Malas Me. No. Anong paborito niyo? Flavor? Chicken? Beef? Seafoods, no? Talagang sarap na sarap ka. Tataktakan niya pa. Pero alam nila na yan. Pero sila, na gumagawa, na mayayaman, tanungin nyo kung kinakain yung produkto nila. Hindi. Dahil alam nilang nakakamatay. Gusto nilang patayin po. Marami pong deception sa mundong ito. Education po natin, marami pong deception sa education. Ang daming subject, pati yung evolution, tinuturo. Meron ba talagang evolution? Nakakita ka na ng isa, yung aso mo, naging tao ngayon? Hindi, ginagawa lang tao, pero hindi pa rin siya tao. Hindi ho ba? Sa dami po ng nag-evolve lang daw tayo sa iisang molecule lang. No? Ang dami po yan. It takes more faith to believe. No? Tingnan nyo lang yung mga ibon, iba't ibang klaseng ibon, iba't ibang klaseng kulay, no? Mga parrot, napakaganda po. Sa mga animals, may giraffe na mahaba ang liig. Meron bang mahabang liig sa'yo? Nagiging giraffe ka na ba? No. It takes more faith to believe sa evolution. Marami pong, sa pag-aaral nga po, sabi nga ko po kagabi, sa education, but napakaraming subject. Noong po nag-aaral po kami ng high school, kami magbabarkada. Tol, kaya namin. Pag ba nagtrabaho tayo, yung mga tangent, cosine, at saka, natin yan, yung may square root na yan. Pag nagtrabaho ka, anong square root ng sige, okay ka na. Ginagamit nyo ba yung pinag-aaralan? Ang dami po nating subject na pinag-aaralan, kasi po per subject may bayad. Mas maraming subject ko ngayon, mula pa ho sa elementary ngayon. Napakaraming subject ho. Noon po, ng panahon po namin, half day lang po ang elementary, pero ngayon umaabot na pong maghapon. Ang daming aklat, ang daming libro, na kahit po ang mga teacher hindi ma-memorize po. Daming libro. Bakit po? Deception din po yan. Ano pong gusto po nila? Pera, pera, pera.
Okay, sige, istune po ito. Number 2 po, we must stand firm in the faith to refute false teachings. Therefore, hold fast to the sound doctrine. Kanina, kapag tines mo na tama yung doktrina, according to the Bible, kailangan panghawakan mo. Hold fast is to, yung ibig sabihin po, panghawakan mo. No, kumapit ka sa tamang katuruan. Ang Kristiyano po, pag nagigipit, hindi kumakapit sa patalin. Sa pangako, sa salita ng Diyos, kumakapit. Ang Kristiyanong gipit, hindi kumakapit sa patalim, kumakapit sa salita ng Diyos. Panghawakan po natin sa salita ng Diyos. Sabi po sa 2 Thessalonians 2:15, so then, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the teachings we pass on to you, whether by word or by mouth or by letter. Ang sulat po ni Paul ito sa mga Thessalonica, hindi po siya request, isa po siyang utos. So utos po sa atin na tayo po ay mag-stand firm and mag-hold fast. Tumindig ng matibay sa ating pananampalataya at panghawakan yung pananampalataya po natin ng matibay. 2 Timothy 1:13-14, hold on to the pattern of wholesome teaching you learned from me. Sabi po ni Paul kay Timothy, a pattern shaped by faith and love that you have in Christ. No, may mga pattern po dito, di ba sabi po saan ho? May mga pattern po paano nating makita ang Word of God, ang tunay na Kristiyano. May mga pattern po. Kaya sabi ni Paul sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world. Huwag tayong gumaya sa mundo. Yung pattern lang po ng salita ng Diyos. Amen po ba? May kausap pa ho ba ako sa inyo? Amen. Praise the Lord. Meron ho bang magse-celebrate ng Mother's Day pagkatapos nito? Meron ho ba? Kayo managkat. Well, anyway, tuloy po natin. No, sabi po dyan, paano pong i-hold on ni Timothy? Sabi po ni Paul, through the power of the Holy Spirit who lives in us, carefully guard the precious truth that has been entrusted to you. Now, kailangan po natin ng Holy Spirit pag binasa ito. Dahil maraming iba't ibang klaseng relihiyon, iisa lang ang Bible. Bakit iba-iba ang interpretasyon? Because marami po ininterpret ang Bible according to their own intelligence. Hindi po kailangan ng Diyos ang katalinuhan natin. Kailangan po interpret natin ng Bible with the guidance of the Holy Spirit. So every time you read the Word of God, you need to ask the Holy Spirit, pray to the Holy Spirit, Holy Spirit, ipaunawa mo po sa akin ang salita mo. Alam niyo po, kahit po si Einstein, o kung sino man pinakamatalinong tao ngayon, hindi niya fully mauunawaan ang Bible kung hindi i-reveal ng Holy Spirit. Kaya nga po, ang demonyo, si Satanas mismo, bagamat nasa salita ng Diyos, na dapat ipako sa krus si Kristo mamatay, pero hindi niya naunawaan. Kung alam niya, ang sabi po ng Bible, sabi ni Paul, hindi na ipapapako sa krus si Kristo. Kaya nagbiba ang mga demonyo, ang lahat ng mga kampon ni Satanas nung nakapako sa krus si Kristo at namatay at nasa libingan na. Nagbiba. Nagulat sila nung siya'y nabuhay mag-uli. At doon nila naintindihan yung scripture na kailangan palang mamatay ang Messiah. Bakit maging si Satanas? Bakit yung maging yung mga Pariseo noon, hindi nila naintindihan ito? Dahil wala silang Holy Spirit. Napakahalaga po. Kasi po, kung ikaw ay maraming alam lang sa Bible at wala kang Espiritu, no, anong mangyayari po sa'yo? Magiging intellectual ka lang. No, na wala pong karakter. Pero kung puro ka naman Espiritu at walang Word of God, magiging kulto ka. Amen po ba? Nagkakaunawaan ho ba tayo dito? Amen. Pare-pareho tayo naman po Pilipino. Amen? Dito po sa 1 Timothy 4:6, sabi diyan, watch your life and doctrine closely. Bantayan mo, sabi po ni Paul kay Timothy, ang iyong pamumuhay at ang iyong doktrina. And then, ang sabi niya, persevere in them. If you do, magpatuloy ka. Bakit? You will, ito po yung sinasabi ko sa'yo, you will save both yourself and your hearers. Alam niyo po kung totoo yung once save, always save, dapat binalakan ni Timothy si Paul. Apostle Paul, bakit sinasabi mong masasave muna kami? Save na kami kahit anong gawin namin. Pero bakit hindi? Pero sinabi ni Paul, you will save. Ito po yung sinasabi ko sa iyo, una, merong you are saved,
being saved, and you will be saved. Ito po, you will be saved po ito. You will be saved if you continue sa kindness ng Lord. Yung pinakita ko sa inyo kanina. You will be saved kung nagpapatuloy ka sa tamang doktrina. Bakit sinabi po ng Panginoon na huwag kayong padeceive? At marami po sa Bible, katulad ni Paul, si Peter, si John, na huwag kayong padeceive. Bakit? Once na na-deceive ka, ligtas ka dati dahil tama ang doktrina mo. Tanong ko sa inyo, kapag dati tama ang doktrina mo, ligtas ka, ngayon, naniwala ka sa maling doktrina, ligtas ka pa ba? Sino nagsasabing ligtas ka pa rin kapag naniniwala ka ng maling doktrina? Hindi na, kaya nga sabi, mag-ingat kayo sa mga maling doktrina. Amen? Antindihan nyo ko? Puta, sayang mo yung kaya ko dito. Pag naniwala ka na, dati tamang doktrina mo, naniniwala ka lang kay Kristo. Kaya nga po nagalit si Kristo sa mga taga-Galasya. Dumating mga Judaizers, ang sabi ng mga Judaizers, ito yung mga Hudyo na naniniwala kay Kristo, at the same time, para daw maligtas, sundin ang batas ni Moses. Ang isang batas na pinapasunod nila, magpatuli sila. Sabi ni Paul, you have fallen from grace. Wala na kayo sa grace kung you obey the law, pero para kayo'y maligtas. Kaya nga po sa atin, we obey the law not for us to be saved. We obey the law because we love God. We obey the law para may batas, para maayos ang pamumuhay po natin. Hindi tayo mga lawless, walang batas, mga walang gobyerno. Kanina may sinagot na naman po ako sa Facebook na talagang pinangangalandakan niya na walang kinalaman yung si Abraham sa pagta-tithing or dapat bang mag-tithes o hindi, ganyan. Kasi under the law talaga ang tithes, nilagay na sa law. Sinagot ko po marami po akong sinagot to, pero isa sa mga sinagot ko ito. Si Paul, sabi niya, nagpapa-under the law ako para maging, ma-win ko yung mga nasa under the law. Sinabi din niya, nung nasa Jerusalem siya, sabi ng mga Council of Jerusalem, Paul, kang ceremonial cleaning para makita ng mga tao na hindi totoong, hindi mo na binabaliwala mo na ang law, na para ikaw ay makita lang obedient to the law ka pa rin. Ganito po ang pagsagot ko. Kung ang tithing ay under the law, at hindi na tayo dapat magpa-under the law, di ba yung circumcision under the law din? So hindi ka na magpapatuli? Hindi mo na itutuloyin ang mo? Hindi. Magpapatuli ka pa rin, magta-tithes ka pa rin, hindi dahil para ma-save, nagta-tithes ka dahil ino-honor mo ang Lord sa bigay niya sa'yo. Dahil mahal mo ang Diyos. Alam niyo po yung may ayaw sa tithing, mukhang pera kasi yan. Ayaw nilang magbigay. Hindi, dapat yung mula sa puso. Yung mula sa puso, generous po yun. Ano po yung generous? Sa Book of Acts, 100% nagbigay po sila. Ayaw po nila yung ganyan. Sabi ko ganyan doon sa comment ko, madalang na po ako mag-comment sa Facebook. Ewan ko kung anong sasagot. So, sasabihin nyo ngayon, yung ating mga anak na lalaki, hindi nyo na patutuli kasi under the law yan. No! Patutuli natin sila, hindi para ma-save. Patutuli natin sila para sa personal hygiene. Naintindihan nyo ba ngayon? Hindi ko sinusundan mo ang law, tulad ng 10 Commandments, you are under the law. Sinusunod natin ang law dahil saved na tayo. Mahal natin ang Diyos at para maayos ang buhay mo. Amen. Makita mo po yan, mga apostles, sinusunod ang law, not for them to be saved. Pinapakita nila na talagang saved na po sila because we are saved by grace. Amen. Kaya po dito, sabi po bantayan mo yung tinuturo at yung buhay mo. Kung yung tinuturo mo, Timothy, tama pa ba sa pamumuhay mo? Amen po ba? Kasi kung mali ang doktrina mo, mali ang pamumuhay mo, you will never save yourself at saka yung mga hearers mo. Kaya mga forerunner, okay lang po na dagdagan nyo ang mga dinidiscuss po natin dito, but be sure nag-a-agree yan sa Word of God. Amen po ba? Be sure nag-a-agree po yan sa Word of God. Kaya ito lang po magpapatunay na walang one save, always save na kahit anong gawin mo. Pag mali na ang doktrina mo, hindi ka na save. Maliwanag ho ba yun? Amen. Huwag niyong paniwalaan po yung
Yung mga, lalo yung mga Calvin pong yan, no, nang papagulo sa, Bible lang po. Hindi ko sinasabi pong na, dalawa po kasi yan, Calvin at saka po yung Arminian. Wala po akong Arminian, wala akong Calvin, Bible lang. Ang mga disciple at mga apostle noon, Bible lang po. Walang ibang reference. Kundi Bible at saka, kakalingwan yun hindi niya pa. Bisa kayo, pa-replay tayo. Bible at saka, Holy Spirit. Very good, kapatid. Ulit. Holy Spirit, tsaka, pala po, Bible, pala ba, hallelujah? Kailangan po natin ng pareho. Romans 16, 17, 18, and now I make one more appeal, my dear brothers and sisters. Watch out for people who cause divisions and upset people's faith by teaching things contrary to what you have been taught. So how do we hold on to sa tamang katuruan? Stay away from them. Alam niyo po, kapag ang tao ayaw na niyang maniwala sa totoong doktrina, lalo na ayaw na niyang maniwala sa Bible, wala na kayong dapat pag-usapan pa. Kasi, unang-una, hindi ang Bible ang kanyang final authority. Iwan niyo na po yung taong yan. No, magsasayang lang po kayo ng oras. Sabi ni Paul, stay away from them. Such people are not serving Christ our Lord. They are serving their own personal interests, but by smooth talk and glowing words, they deceive innocent or naive people. Only those who hold fast to the true gospel until the end are truly saved. Amen. Yun lamang daw pong talaga pinanghawakan ang salita, ang tunay, ang good news ng Bible, ng Word of God, sila lang talaga ang tunay na ligtas. Amen po ba? Lastly, third point, we must stand firm in the faith to refute false teachings. Therefore, stand up for the truth. Ang ibig sabihin po dito na stand up for the truth, hindi lang basta tayuan, ipaglaban mo ang pananampalataya. Ipaglaban mo ang katotohanan ng ating pananampalataya. Now, nasa Bible ba yan? Opo, nasa Bible po ito. No, bagamat, kasi po, ang turo po sa atin noon, lalo na po sa amin, kayo makipagdebate. Di ba? Pero did you know, sa Bible, ang mga tao pong una sa Bible, 5% na ako mo ka, no? Saguli mo, may plus point niya mo. Hold on. Hold fast. No, anyway, pupunta na po ako. Si Paul, ang sabi po niya sa Acts 9:29, he talked and debated with the Hellenistic Jews. Nakipagdebate si Paul sa mga Hellenistic Jew. And they tried to kill him. Anong debate ni Paul? Na dati dati pinipersecute ang mga Kristiyano, hindi si Kristo ang Mesaya. Ngayon, sabi niya, si Kristo lang ang tagapagligtas at wala ng iba. Ito po ang debate ni Paul. No, Acts 17:17. He reasoned, si Paul din po ito, he reasoned in the synagogue, no, nakipag-reason out siya. Kung with both Jews and God-fearing Greeks as well as in the marketplace. Kailan? Once lang? Day by day. Pati po sa palengke, nagkikipagdebate si Paul na si Kristo lang ang tagapagligtas at wala nang iba. No, nakipagdebate lang with those, sabi po diyan, with those who happen to be there. Yan po yung nakikipag-argue po si Paul. Sa atin po, ayaw natin magipag-argue kung minsan, no? Dahil dapat mabait ka. O kaya, wala kang alam sa Bible. Kaya hindi mo pagtatanggol yung pananampalataya dahil wala kang alam sa Bible. Pero hindi tayo dapat ganyan. Dapat alam natin ang love letter ng Diyos sa atin. Kapag love letter yan, di ba? Nung panahon po namin, uso love letter. Pag may sumulat sa yung in love sa'yo, di ba? Ano po yan? Kayo pong mga kaedad ko dyan, alam niyo po ito. Pag binasa mo yung love letter, hindi lang once, mamaya babasahin mo na naman. Talagang, pag nakikita kita, yung puso ko, bumibilis ang tibok niya. Sa pang mga nagniningning mong mata at mapupula mong labi, no? Kahit na ikaw ay kalabi, kanya. No? Di ba binabasa? Bago ka matulog, ano mo yan eh?
Nami-miss na kita. Di ba? Kilig na kilig ka, hanggang kita mga palina ka. Kung love letter po ni Lord ito, dapat basahin po natin ng paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Ako po, lalo na New Testament, hindi ko alam kung ilang beses ko na pong binasa po ito. Pero hindi ko na po binibilang, hindi kailangan. Kailangan po yung talaga pong mag-retain sa aking memory, sa aking puso, at patuloy akong mabago, patuloy tayong mabago. Amen po ba? So nakipag-reason out, nakipag-argue si Paul. Alam mo, naalala ko yung word na argue. Nagkwento ko ito kagabi, no? Si President Erap po nun, usong-uso yung mga jokes niya, di ba? Gustong-gusto naman ni President Erap yun. Minsan, sumakay siya ng eroplano, humingi po siya ng magazine sa stewardess. Ano po yung hiningi niyang magazine? Isa sa mga sikat, Vogue magazine. Pero ang sabi ni Erap, pwede mo ba ako bigyan ng magazine? Ano pong magazine, sabi ng stewardess? Yung Vogue magazine kanya. Hindi po, we do not pronounce this as Vogue, Mr. President. It's Vogue magazine. No, Vogue. Sabi niya, no, Mr. President, it's Vogue magazine. No, Vogue. Pag sinabi kong Vogue, do not argue, ang sabi po niya sa kanya. Yung iba sa inyo, magtanong na lang kayo, bakit? Anong nakakatawa sa do not argue? No? Eto po, no? Acts 18:28, he refuted the Jews with powerful arguments in public debate. Nakipag-argue siya publicly. Using what? Scripture, kapag nakipag-debate ka, siguraduhin mong galing sa katalinuhan mo? No, sa Bible. Wala namang matalino sa atin. Mayroon maraming alam lang sa Bible. Pero dapat matalino ka na. Hindi naman kasi galing sa'yo. Galing sa Word of God. He explained to them that Jesus was the Messiah. Ito po yung ano ho niya. Ang Messiah lang po. Amen. I think hindi po pala si ano ito. I think si Apollos ito, no? Yung pong using scriptures. Anyway po. Ang isa po dyan, basta ang isa po dyan, hindi si Paul, si Apollos. 1 Peter 3:15. But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. Ang sinasabi ni Peter dito, dapat galangin mo si Kristo. Dapat kailangan, alam mo kung paano mo explain ang pananampalataya mo, alam mo explain ang born again. Kung hindi mo alam i-explain, parang hindi mo ginagalang si Kristo. Kung tunay mong ginagalang, minamahal si Kristo, alam mong i-explain paano kang ligtas. Paano kang merong hope para sa kaligtasan mo. Pero ano po ang pasubali, but do this with gentleness and respect. Yun naman pala, pwede kang makipag-debate, pwede kang makipag-reason out, pwede kang makipag-arg. Amen? Bibigyan ko po kayo ng Vogue magazine. Pwede kang makipag-arg, kung hindi ka naman nakikipag-away. I remember po noon, meron pong isang Muslim sa dialysis po, na binabantayan niya po yung kamag-anak niya nagda-dialysis. Kino-convert niya pong Muslim ang lahat po na nagda-dialysis, and napunta na siya sa akin. Pinabayaan ko muna ho siya. No, inaano po niya ako patungkol kay Allah, kay Muhammad. Pero nung binastos na niya ang Bible natin, sabi niya ang Bible ng mga Kristiyano, hindi totoo yan, fake yan. No, karumal-dumal yan. Nagsalita na, pwedeng ako naman, kako. Alam mo, kako, yung Bible ninyo na Quran, yan ang hindi totoo. Kasi 1,600 years old pa lang yan. Ang Bible po, ang pinakamatanda niya, kako, 3,000 years old na. Pinasulat lang yan ni Muhammad 1,600 years ago, nung no read no write si Muhammad, nakapangasawa siya ng mayaman, dahil mayaman siya, galit siya sa mga Kristiyano, pinervert niya ang Bible. Nag-arkila siya, nagbayad siya ng mga skriba para i-transcribe po yung Bible na maging Quran sa ano po nila. Metamimeya. You do your research bago niyo po bastusin ang Kristiyanong Bible. Amen. Bakit ko... alam niyo po, kapag may alam kayo, hindi kayo basta bubudol-budol. Amen. Praise the Lord. Sa Jude 1:3-4, sabi dito, Dear friends, although I was very eager to write to you about the salvation we share, ang sabi po dito, I felt compelled. Dapat ang susulat ko dito, yung salvation, paano tayo naligtas, no? Sa biyaya ng Panginoon. Pero sabi ni Jude, 1 chapter lang po ito, pwede yung basahin ng buo, I felt compelled to write. No? Napilitan akong magsulat sa inyo and urge you to contend for the faith. What does it mean to contend for the faith? Fight.
ipaglaban mo ang pananampalataya, ipaglaban nyo ang pananampalataya that was once for all entrusted to God's holy people. Bakit? For certain individuals whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. Merong nakapasok na sa church na hindi talaga mananampalataya para sirain lang ang church. Sa church po natin merong ganyan. Meron po noon na lumapit po sa akin, 4 silang mangkukulam daw na pumunta dito para sirain ng church. Ang goal nila ay para patayin po ako. Actually po, nag-confess po ito sa ibang church, naka-video. Medyo nag-viral po ito sa YouTube. Nung napanood ko nga, pinadala po sa akin, Pastor, ikaw itong binabanggit dito na kiners ka daw ng isang mangkukulam. Sabi ko, oo, kako. Pero yung isang mangkukulam, naging, ano po siya, na-born again po siya, nag-attend sa atin po ngayon. May mga para sirain po, yun sinabi ni Pastor, may mga sasali sa inyo sa iyo. Sa CU, sasabihin nila, hindi lahat ng sinasabi sa pulpito, ako pinapaniwalaan ko. May mga ganyan po sumbong sa akin. Yung sinabi ni Pastor na dapat mag-tithe sa akin, hindi ako pinapaniwalaan yan. Dapat piliin lang natin, sabi po nila. No, dapat i-check nyo sa Bible. So dito po, meron daw nakapasok during the time of Jude sa church mo na sumulat siya, may mga nakapasok dyan na sinisiraan yung faith natin. They are ungodly people who pervert the grace of our God into a license for immorality. Parang ngayon. So, save ka na, once save, always save. Kahit nasa kasalanan ka, nasa immorality ka, save ka pa rin. They are perverting the grace of God for a license for immorality. Yung grace ng Lord, ginagawa nilang lisensya. Hindi na po bago yan. Nakasulat na noon pa almost 2,000 years ago. And deny Jesus Christ our only sovereign and Lord. Tingnan niyo po, sila po ay mananampalataya. Hindi po sinabi po dyan, they deny Jesus our Savior, sovereign Savior and Lord. Bakit wala po yung Savior? Naniniwala sila kay Kristo na tagapagligtas. Pero hindi nila sinusunod si Kristo. Kayo po, tagapagligtas nyo si Kristo. Amen? Pero sinusunod nyo ba si Kristo? Kung hindi nyo sinusunod si Kristo, tagapagligtas nyo lang, hindi pa rin kayo ligtas. Katulad ng mga taong ito. Ang sinusunod nila, yung gusto ng laman nila. Makipag-sex, gumawa ng kahalayan, gumawa po ng mga bisyo. Pero sabi nila, ang Savior nila, si Jesus, by grace lang daw po. Which is very, very demonic and very, very wrong. Kaya nga po, nag-alala. Bakit nag-alala si Jude? Bakit nag-alala si Jude kung totoo yung once save, always save? Kahit anong sabihin ng mga yan, save na yan eh. Sabi niya, napilitan nga akong magpalitan yung sulat ko, yung context ng sulat ko. Bakit? Kasi po kapag nalinlang sila na yung grace is a license for immorality, wala na sila sa salvation. Ganun lang po siya kasimple. Kung totoo po yung once save, always save, yung mga pinupugutan ng ulo noon, kahit ngayon meron ganyan, i-deny mo si Jesus. Hindi na kita papatayin. Bakit hindi dineny si Jesus? Kasi once you deny Jesus, walang once always save. Once save, always save. Tinayuan nila ang kanilang pananampalataya hanggang kamatayan kasi dapat we need to stand firm in the faith kahit ikaw ay patayin para ikaw ay tunay na ligtas. You can never deny Jesus. Kapag dineny mo na si Jesus, walang once save, always save. Amen po ba? Maliwanag ho ba pinag-uusapan po natin ngayon? Huwag na kayong magpabudol-budol sa baling katuruan. So mag-review na po tayo to refute false teachings, test every teaching against Scripture, hold fast to the sound doctrine, stand up for the truth. Last verse, habang inaayos po tayo sa ating Holy Communion, 2 Peter 3:17-18, therefore, dear friends, since you have been forewarned, na-warningan na kayo, be on your guard, magbantay kayo that you may not be carried away by the error of the lawless. Yung walang mga batas, hindi under the law, hindi na sila naniniwala sa law, mga lawless, na maloko kayo sa mga error nila, and fall from your secure position. What does it mean to fall from our secure position? Mawala ang salvation mo. Yun po ang secure position. Secured pa rin ang position mo, kapatid, hanggat na kay Kristo ka, kahit nagkakamali ka. Amen. Huwag ka lang magpalinlang. Walang ibang tagapagligtas, walang ibang Panginoon, walang ibang Diyos na buhay, kundi si Jesus lang at wala nang iba. Huwag tayong magpalinlang.
but grow in the grace. Lumago tayo. Para hindi tayo, lumago tayo sa ating pananampalataya by in the grace of God, no, and knowledge of our Lord Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. So grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ so that we won't be deceived by the enemy's lies. Yung knowledge of, grow in the knowledge of Christ, alam po natin, magpakalalim tayo na makilala natin si Kristo. Pero how do we grow in the grace? Maging mabait ka. Merong nag-agrabyado sa'yo, show grace. Magpatawad ka. No? Kahit saan po, show grace para lumago ka sa grace. Amen? Palakpakan po natin ng Lord. Tayo po lahat, tayo tumayo. Tatanggap po tayo ngayon ng banal na hapunan. And as we are being served, let us worship the Lord in His Spirit.